Ano pong katanungan po ninyo kay Doc Janice? Magandang umaga po, Doc. Tungkol po sa pananakit ng paa ko sa tuhod ko. Kasi talaga po, yung sa tuhod ko, lumalagotok po talaga. Tapos yung sa talampakan ko, hirap ko po siyang iapak. Tapos kumikirot po talaga siya. Ate Rochelle, ilang taon ka po? 44 po. 44. Okay, yung sa talampakan natin, tawag natin dyan plantar fasciitis, no? Sa ilalim kasi ng paa, tinitignan ko kung kaya ko itaas yung paa niya, hindi kaya. So yung sa ilalim kasi ng paa natin, meron po tayong tinatawag na fascia. Yung fascia, covering po yun, pang-protect ng muscles at saka veins, saka nerves natin sa ilalim ng paa. Now, because we keep standing, we keep walking, we run, we jump, and we use the same foot for 44 years already, what happens is nagkakaroon ng micro tears or maliliit na punit yun sa fascia natin. Ngayon, kapag nagpunit yan, yung normal reaction of your body will be, hihilumin niya yung punit na yon. Pag hinilom niya ngayon yung punit na yon, imbes na stretched out yung fascia, nagko-contract siya ngayon. What happens is, first thing in the morning when you step off the bed, nasi-stretch siya, so masakit siya. Tama po ba? Oo. Tapos, pag nilakad mo na siya ng konti, nasi-stretch out na siya, nababawasan yung pain mo. Only to return at the end of the day kasi sobrang lakad mo naman. So, yun yung normal na cycle nangyayari. Ngayon, ang pinapagawa ko sa mga pasyente, one, magsha-shopping tayo, Ate Rochelle. Kailangan maganda yung sapatos natin. Sama mo ako pag nag-shopping ka. Kailangan po ba black or kasi minsan suot ko yung medyo may takong siya, mataas. Okay lang yung medyo may takong pero dapat may cushion. Okay? Kailangan yung tapakan malambot. So, kung yung mga sapatos mo may takong, bibili ka nung tinatawag na gel insole. Para pag sinuot mo yung sapatos, kahit may takong siya, malambot yung tinatapakan ng paa mo. Tapos, hindi ko na nire-recommend yung flip-flops na tinatawag, yung mga tsinelas na goma na disipit. Kasi, tumatama siya sa ilalim ng paa eh. Oo. So, nai-injure lalo yung ilalim ng paa. So, recommendation ko sa'yo would be to wear rubber shoes or walking shoes or yun nga, yung mga malalambot na sapatos. The other thing would be, mag-e-exercise tayo. Yung exercise natin, alam mo yung reverse tiptoe? So, instead na titiptoe kang ganon, ihuhulog mo ngayon yung paa mo pabaliktad. Tatapa ka sa hagdan, tas ibababa mo yung likod para ma-stretch mo yung ilalim ng paa mo. Bibilang ka ng 1 to 10, and then you relax. And then, ihuhulog mo siya ulit, 1 to 10 ulit, tapos relax. 10 times sa umaga, 10 times sa gabi. The other thing would be, bago ka bumaba from the bed, di nakaupo ka, di ba? Nakahiga ka sa kama, tapos uupo ka. Kumuha ka ng tuwalya, ilagay mo sa dulo ng paa mo, tapos hilain mo siya para mas-stretch up mong ganun yung paa mo bago ka tatapak. Okay? Ngayon, yung sa tuhod mo naman, kung may lumalagotok, I think it is beginning arthritis already. So it will also help, since 44 ka pa lang naman, you're still young, no? It would also help if you start doing quadriceps, hamstrings, and gastroc stretching and strengthening exercises. Kapag kasi malakas yung quadriceps muscles mo, ito yung quadriceps muscles natin. Pa-focus ako dito sa kay Lito, please. Yung quadriceps muscles would be the muscles in front of your knee, of your thigh. Now, it's attached doon sa kneecap mo. Ito yung kneecap. Yung kneecap mo, yung buto na nasa harap ng tuhod natin, bilog yan siya, nandito siya. Ngayon, kapag nag-uumpisang arthritis, ang nangyayari, yung kneecap tumatama doon sa thigh bone. Kasi weak yung quads, hindi niya nalilift up ngayon, walang space. So, kailangan nating palakasin tong quadriceps muscles mo para ma-lift up ngayon si kneecap, hindi siya ngayon kikis-kis doon sa thigh bone mo. So, kailangan natin siya i-exercise. Good exercises for this would be yung squats. Squats, and then may mga lifting the legs, leg press. Those are the exercises that you can do to strengthen the quadriceps muscles. Pwede rin makatulong sa yung mga supplements like glucosamine sulfate, yung mga ganon. Ate Rochelle, anong trabaho mo po? Sa bahay lang po, all around. Uy, mahirap yung trabaho sa bahay. So, at least, because of that, it's very easy for you to do some exercises, no? So, kung ako, ipa-exercise lang muna kita, you can take pain relievers, ibuprofen, mefenamic, paracetamol, only if the pain is very severe. Pero kung tolerated mo naman, I would suggest you do the exercises. It will help you more compared to taking pain relievers.
Okay po, Ate Rochelle? Sige po, okay po.